Magandang gabi pong muli mga kababayan. Ako po'y nagbabalik para sa isa na namang topic. Ang itatopic ko po ngayon ay isang kapwa vlogger. Ito pong vlogger na ito ay anti-Marcos. Nakakasama po kasi ng loob. Bilib pa naman ako dito sa vlogger na ito dahil ayon nga sa mga ipinagyayabang niya na siya ay ganito dati, ganito siya. Bilib pa naman ako kasi sabi nga niya, first hand knowledge, first hand information ang dala niya. Totoo naman, siguro. Ang hindi ko po gusto dito sa vlogger na ito, actually dalawa yan sila mga dilawan to anti-Marcos. Sumasama po kasi ang loob ko na tuwing maririnig ko yung sinasabi niya na tinitira niya lagi yung mga biyahe ni PBBM. Ito nga, tuwing may biyahe si PBBM abroad, lagi na sasabihin na, ayan, bibiyahe na naman. Ito na naman, itong latest na balita nga na bibiyahe sa Wednesday, April 10, ang ating Pangulo papuntang Amerika for the trilateral summit with the US and Japan. Biruin mong sabi nitong vlogger na ito, ayan daw, bibiyahe na naman, paayahay na naman daw. Na para bang, ano sa akala nitong vlogger na ito? Ang lakad ni PBBM tuwing lalabas ng bansa, para bang namamasyal, nagpapasarap? Hoy, vlogger! Matalino ka pa naman. Matalino ka at ang iyong utak, hindi ka naman kagaya ng mga iba na walang alam sa politika, walang alam sa kung anong nangyayari sa paligid, pero ito ka, ang utak mo nakatuon sa pagka-anti-Marcos. Wala akong magagawa kung anti-Marcos kayo. Kaya nakakasama lang kasi ng loob na ang nakikita ninyo ay puro lang negative. Wala kayong nakikitang magandang ginagawa ng Pangulo. Pati nung tatay niya, ang nakikita ninyo, puro masama. Ha? Hanggang ngayon, sarado yung mga utak ninyo. Puro masama nakikita nyo dun sa dating Marcos, sa matandang Marcos. Hindi nyo nakikita yung mga magaganda niyang ginawa sa bansang ito. Nakikita nyo lang yung martial law na hindi naman niya mag-isa na diniklara. Alam ng Kongreso yun. Matalino kayo, kayong mga dilawan. Matatalino kayong tao. Pero bakit hindi ninyo makita o ayaw ninyong tingnan yung mga magagandang nagawa ng tao? Ang gusto nyong tingnan, yung gusto nyong tingnan. Kasi may mga pinapatay. Sigurado kayo na si Marcos Sr. ang nagpapatay nun? Utos niya yon? Are you sure? O si Enrile lang at si Ramos ang mag-isa ang may kagagawa ng mga yon? I don't believe na iuutos ng Pangulo yon na magpapapatay ng kung sino-sino. Hindi ganun ang puso ng Marcos. Ang sabihin mo pa, baka si Ramos, dahil naiinggit yun. Naiinggit yun sa pinsan niya. Tingnan mo, nung nawala yung pinsan niya, kaya nawala yung pinsan niya, nakipagsabuatan siya doon sa pumalit, doon sa nag-agaw. Doon sa umagaw sa posisyon. And the following term, siya na. Siya na yung pumalit. Kasi gusto rin niya maging Pangulo. Na kung hindi siguro patatalsikin si Marcos Sr., baka nga hindi niya matupad ang ambisyon niya na maging presidente rin. Inggitero Hindi kaya silang dalawa ni Enrile? Nandyan si Enrile buhay pa, bakit hindi ninyo tanungin? Nagkaroon na,
nag-publish na siya ng isang libro na napapakakapal. Yung Enrile. Sayang nga, hindi pa ako nakabili nun dahil mahal Nung lumabas yun 500 pesos. Wala akong 500 pesos that time. Pero gusto ko makabili nun kasi gusto kong malaman yung mga nangyaring totoo. Bakit kayong mga dilawan kayo, hindi kayo mag-research kung ano talaga ang seek the truth. Ika nga. Hindi ninyo alamin ang totoo. Bakit? yung kakampi ninyo na si Ninoy Aquino, si Cory Aquino, wala ba silang mga pinatay? Wala ba silang mga ginawang mga kabalbalan, mga pagnanakaw? Wala ba silang ginawang human rights violations? Di ba? Be fair naman. Huwag kayong puro na lang kayo negative sa Marcos. Tingnan nyo naman na may nagawa ring mabuti. In fact, siya ang mas maraming nagawang mabuti kaysa sa mga presidente na sumunod sa kanya. Hindi sa sumunod, pumalit. Ngayon naman, ang tinitirya ninyo yung anak. Bakit ano ba sa akali ninyo pag lumalabas siya ng bansa? Namamasyal? Nagsa-shopping? Tumigil kayo. Anong lalakarin niya sa Amerika? Di ba pag-uusapan yung kung paano poprotektahan yung West Philippine Sea? Puro kayo batikos. Buisit ka. Sinong vlogger ang tinutukoy ko? Sikat yan Si Vad. Pakinggan ninyo siya. O baka naman kayo mga followers ni Vad Channel. Puro kayo sang-ayon sa mga sinasabi niya pagdating sa Marcos. Uy, bibiyahin na naman niya. Pasyal-pasyal na naman. Tarantado ka ba? Alamin mo kung anong sadya ni Marcos doon. Gago ba yan na magpapakapagod na pupunta lilipad ng napakalayo? Para lang mamasyal? Baka mas gugustuhin nun matulog. Alamin mo kung anong sadya ng Pangulo doon. Hindi yung basta ka na lang. Kasi ang danger po niya, bakit ako nagagalit? Kasi marami pong followers itong vlogger na ito. Marami siyang followers, marami siyang tagahanga, influencer yan. So ano man nasabihin niya, mai-impluensyahan niya yung iba. Yung mga followers niya, ikaw, Armandin, vlogcaster. Umayos-ayos ka sa mga pinagsasasabi mo. Bilib pa naman ako sa iyo. Sabi mo, matalino ka. Magaling ka. Pero pagdating sa Marcos, puro ka negative. Tuwing lalabas sa mag-a-abroad, ano ba yan? Buisit kayo. Pati yung isa pang dilawan. Yung insurrecto. Papangalanan ko na kayo. Mga buisit kayo. Ang salita naman itong insurrecto na ito daw na mga Marcos at Romualdez, wala naman daw pagmamahal sa bayan yan. Bakit ikaw, insurrecto, may pagmamahal ka sa bayan? Siguro nga. Pero wag mong i-monopolize. Wag mong sarilinin ang pagmamahal sa bayan. Hindi lang ikaw ang nagmamahal sa bayan. Mga buwisit kayo. Kung magsalita kayo, para bang kayo lang ang marunong magmahal sa bayan? Yabang nyo. Kung talagang tunay na mahal ninyo ang bayan, dapat lahat ng mga leaders, lahat ng mga naging public servants, nakikita nyo yung good and bad na nagawa. Hindi yung pag ayaw ninyo, anti-Marcos kayo, tinitingnan nyo lang yung bad. Hindi ko sinasabing perfect yung Marcos. May mga kalukuhan din yon.
alam ko. Pero yung kung ano man may kalukuhan siya, outweighed yun ng mga mabuting nagawa niya sa bansa. O aminin ko na, ang isang hindi ko nagustuhan doon sa panahon ng Marcos Sr., itong tungkol sa Yamashita Buddha. Yung kay, ano ba yon? Rogelio, sino ba yun? Yung taga dyan sa norte? Yung yung nakamina nung Golden Buddha, na according to stories, inagaw daw, kinuha kay Rogelio, ano nga ba apelido ng Rogelio na yun? Naawa man ako doon sa Rogelio. Kung totoo man na ginawa yun ni Pangulong Marcos, I don't know kung ano ba ang purpose niya, bakit niya inagaw yung ganun karaming. Kung tutuusin, Rogelio Rojas, yun. Rogelio Rojas, yung nakamina, ginastusan man niya yun, pinagpaguran niya. Ang hindi ko nagustuhan doon, bakit kinuha lahat? If totoo na kinuha lahat, dahil nagkakaso pa nga yun, na nanalo ang Rogelio Rojas. Ang akin lang, kung totoo ang istoryang yan, dapat binigyan man lang, kasi ang kayamanan po kasi, ako sa paniniwala ko, ang anumang kayamanan na mahuhukay ng isang individual, that should belong to the government, to the people. Hindi pwedeng ariin ng iisang tao porque ikaw ang nakamina. Ganong kalaking kayamanan, hindi mo man pwedeng ariin yun. Isusurrender mo dapat yon sa gobyerno. Pero si gobyerno, kailangan bigyan din niya finder's fee yung nakahukay. I don't know kung anong naging nun. Yun ang isang hindi ko nagustuhan. Baka naman iniisip ni Apulakay, sobrang laking kayamanan ito, aanhin mo man ito, kailangan ito ng bansa. Baka mas reasonable na kunin niya, gastusin niya sa pagpapalago ng bansa. Mas pabor ako doon. But then, dapat binigyan ng malaking parte yung nakahukay. So, hindi niya pwedeng suluhin sarilinin because that will belong to the nation. Yun po ang isa sa hindi ko nagustuhan sa kanya. Ang isa pang mga hindi ko nagustuhan, yung pagiging, babaero, it goes with, lalaki. Wala kang magagawa. At saka, nasa posisyon. Yun lang. Yung dalawang yun. But the rest, for me, he is still the best president. Kaya itong mga hindi ko sinasabing perfecto si Marcos Sr. Even Bongbong Marcos. May mga yan. Pero kung mas mabigat yung kabutihan, ang nakikita ko lang na kay Bongbong Marcos is baka yung akusa sa kanya ng tungkol sa drugs. Pero ang paniniwala ko po dyan, hindi yan nagda-drugs ngayon. Maari siyang nag-drugs siya noong kabataan niya. Yun maniniwala ako. At parang normal lang yan sa mga anak mayayaman eh. Mayaman kaya hindi mayaman, di ba? May mga bisyo. Hindi ako naniniwala na nagda-drugs si Bongbong Marcos as of this time na pangulo siya. Sabi nga, ang daming mga politiko, si Digong mismo nagsabi na may mga mayor, may mga governor, mga congressman na nagda-drugs. So bakit nakatuto kayo kay Bongbong Marcos? So yun po ang isang hindi ko nagugustuhan dito sa mga anti-Marcos na ito. Ito, napakalakas ng loob magsalita nitong si Enzo Recto na ito na ang mga yan, wala namang pagmamahal sa bayan yan. Marabang siya lang ang marunong magmahal sa bayan. Uy,
Excuse me, huwag mong suluhin ang pagmamahal sa bayan. Huwag mong suluhin, hindi lang ikaw. Paano mo nasabi na si Bongbong Marcos walang pagmamahal sa bayan? Masyado ka namang sobra ka yan lang na ginagawang paglaban sa China sa West Philippine Sea. Hindi ba tanda ng pagiging makabayan yan? Ikaw, anong nagawa mo tungkol sa West Philippine Sea? May ginagawa ka ba? Ang ginagagawa lang natin, magsalita, magkuda-kuda. Pero sabihin mo na, sila Romualdez, sila Marcos, walang pagmamahal sa bayan. Wow! Masyado ka namang... Shut up! You cannot monopolize love for country. Itong mga vlogger na ito na puro batiko sa mga biyahe ng Pangulo, ikaw, VAD Channel, ayus-ayusin mo ang pagbatiko sa Pangulo. Marami kang tagahanga, marami kang fans, marami kang tagasunod na naiimpluwensyahan mo ang utak. Ngayon, pag ikaw ang may sabi na nagpapaka ligaligaya lang si Bongbong Marcos sa pag-travel abroad, o na pick up na yan ng mga fans mo, yun na rin ang iisipin nila sa Pangulo? That's where the danger is. Ayusin mo yung bunganga mo. Ang yabang-yabang mo nga eh. Yabang-yabang mo. Pero pagdating sa pagtingin sa isang tao, pulpul ka pa rin. Hindi mo nakikita ang magagandang ginagawa ni Bongbong Marcos. Nakikita mo pa yung biyahe. Makabatikos ka. Bobo na. Yung kapalpakan ng NBI doon sa Timor-Leste, isisisi mo kay Bongbong Marcos. Eh kung lahat isisisi kay Bongbong Marcos, di wag na tayong mag-hire ng mga DOJ secretaries, ng mga cabinet secretaries. Lahat si Bongbong Marcos na. Siya na lahat. Total sinisisi niyo kahit ano lang kapalpakan ng isang departamento, isisisi niyo kay Bongbong Marcos. Kaya nga naglagay ng mga secretaries, ng mga heads of departments, bureaus, committees, division of labor, di ba? Pero kung magsalita ka, puro kayo sisinin nyo sa presidente. Kung ganyan din lang naman, di tanggalin natin lahat ng mga ibang opisyalis ng gobyerno. One man rule for everybody, for the whole country. Parang yung hari noong araw. Siya lang ang may say. Total sinisisi nyo lagi Wala na kayong makitang mabuti sa Marcos. Visit kayo. Hindi ko sinabing lahat na Marcos mabuti. Si Aimee. Oh well, I don't believe na Marcos si Aimee. Kaya kung may masamang ginagawa yan si Aimee, hindi siya Marcos. I believe now. Ang dami nang naglalabasan. Kasi kitang-kita sa mga kilos at gawa niya na hindi siya tunay na kapatid ni Bongbong. Nakikita. The proof is very clear. So ngayon, tama na ito, na high blood po ako High blood ako dito sa mga nabubwisit talaga ako dito. Gusto ko pa naman sana nakikinig dito Kaya lang pag ganyan ang mga sinasabi anong klase ba to? Gago ba yan na Pangulo na yan na biruin mo sa Australia nakadalawang balik? Bakit nakadalawang balik? Kasi yung unang biyahe niya, iba yung sadya doon. Inimbitahan siya. He was invited to speak in the parliament. Ilang araw pa yung pagitan, ano na naman? Summit
O kailangan niya, alangan naman na mag-stay siya doon ng ilang araw. Para lang doon sa pangalawang purpose niya. Di pre, umuwi muna. Dahil maraming trabaho dito. Hindi ninyo nakikita. Ayaw ninyong tingnan yung mga ginagawang mabuti nung Pangulo. Puro lang kayo batikos. Maintindihan sa inyo? Kung naiinggit kayo o ano. Kayo kaya maging presidente. Bakit hindi mo subukan na magpresidente? Ha? Armandin. No cum. Visit ka. Porque sikat ka. Porque kesyo marami kang alam. Marami ka palang alam eh. Bakit hindi mo alamin kung ano ang mga ginagawa ni Bongbong Marcos araw-araw? Yung ginagawa niya sa abroad, sumama ka. Buntutan mo. Para malaman mo kung anong ginagawa talaga. Namamasyal nga ba? Salita ka ng salita na puro pasyal. Nakita mo ba? Nandito ka eh. Sumama ka, minsan. Nang makita mo kung ano talagang ginagawa. Hindi yung bintang ka ng bintang na namamasyal. Tapos ikakalat mo dyan sa vlog mo. Paniniwalaan ng mga followers mo. Visit ka. Klaseng high class na tao, matalinong tao, matalino ko no. Kaya mga kababayan, umiinit ang bato ko eh. Nabubuisit talaga ako dito sa mga vlogger na ito na puro ang sasama ng mga sinasabi tungkol sa Pangulo. Okay mga kababayan, thank you for watching. Papahinga ako na high blood ako eh. Lagi ko pong pinaalala na paalala ko rin dito kay bad na ito at saka dyan sa isa pang mga dilawan na vlogger na ito. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan at hindi ninyo monopolized ang pagmamahal sa bayan. Okay? Peace.